Good morning. At live po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Ganun din po dito sa atin pong UNTV Channel 37. Napapanood tayo sa iba't ibang platforms natin po namang ginagamit. Araw na naman ng Monday, kaya salo-salo po tayo. Start your day right. Start your week right. Umpisahan po natin sa isang taimtim na pananalangin at pagtatagubilin upang tayo ay patnubayan sa atin pong mga paggawa. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. At yan po, every Monday ay inyo kaming nasusubaybayan naman po dito sa ating segment na Rise and Shine dito po sa Good Morning Kuya. And of course, every Friday po ay nandyan yung ating pong MCGI Clinic sa atin pong pagpapatuloy ng atin po namang mga medical missions na isinasagawa sa number 141 sa E. Rodriguez Avenue. Yan po ay sa Marikina City. At tayo po ay nag-accommodate ng atin pong mga kapwa-tao regardless kung ano man ang inyong political affiliation, religious affiliation. From 5 in the morning hanggang 9 o'clock ay meron po tayong registration para sa ibig po na magpakonsulta sa mga doktor na available po sa ating ginagawa po na yan na public service dito po sa Good Morning Kuya. At ang ating MCGI Clinic po ay tuloy-tuloy naman na magsisilbi sa inyo. Meron po tayong libreng check-up, libreng gamot na rin po. At para dun sa ating mga kababayan po na magpupunta dyan, meron po tayong iba't ibang mga serbisyong inio-offer naman sa inyo. Libre lang naman po yan at kagaya po ng aming sinabi, ito ay bilang bahagi po ng paglilingkod din naman sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong religious affiliation, political affiliation, kulay, lahi, wika. Kami po sa MCGI, ang members ng Church of God International ay nagsasagawa din po dito po sa ating programang Good Morning Kuya ng ating medical mission every Friday. And God willing po, sa mga darating na pagkakataon ay may expand po natin yan sa iba-iba pang mga serbisyo na atin po namang ginagawa para sa ating mga kapwa-tao. Yan po ay sa number 141, inuulit ko po, E. Rodriguez Avenue sa Marikina City. From 5 o'clock in the morning till 9 in the morning, ang ating pong registration para sa ibig po naman na makapag-avail ng ating mga libreng services dyan po sa ating programa. At ngayong araw po ay makakasama natin ang ilan din sa ating pong mga kapatid sa members ng Church of God International o MCGI sa Muntinlupa Chapter upang tulong-tulong din naman tayo na umabot sa ating mga kapwa-tao po na nangangailangan doon kasama ang ating po mga kapatid sa MCGI. At naroon na ating representative mula po sa Muntinlupa, si Brother Dominic Avenido. Brother Dominic, good morning, rise and shine. Good morning, Kuya. Mula po dito sa Muntinlupa City, kasama po natin ang mga kapatid sa MCGI Muntinlupa Alabang Chapter upang makiisa sa Rise and Shine! Back to you po, Kuya. Maraming salamat, Brother Dominic Avenido, at sa inyo pong lahat, sa ating pong mga kapatid sa MCGI, salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa sa ating po namang atikain na tayo ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Bukas po kami ang MCGI sa anuman pong paraan. Higit kaming makakatulong naman po sa inyo at ito po ay hindi naman natin pinag-uusapan kung ano po yung inyong religious affiliation. Mayroon din po tayong MCGI Digital Clinic Hotline. Yan po ay libre din na ating pinaglilingkod sa ating mga kapwa-tao. Maaari din po ninyo yan na matawagan. Ano? Yan po ang ating Mobile Dental and Optical Clinic. At 3 po yan na umiikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kung nasa inyong dako po yan, makita po ninyo, maaari po kayong makapag-avail ng mga libreng services na atin pong ibinibigay. Kasama na din yung mga libreng eyeglasses para naman po makatulong dun sa mga talagang walang anuman o yung walang kakayahan. Pati na po yung mga pagbunot ng ipin, meron po tayo dyan. At kasama po ang ating mga dentista dyan sa ating Mobile Dental and Optical Clinic na umiikot para kayo po naman ay mapagsilbihan.
At sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, keep on shining and keep on caring. Mamaya po babalikan natin ang ating mga kapatid sa MCGI dyan sa Muntinlupa para naman po tayo ay alamin natin kung sino ang sama-sama nating aabutin sa araw na ito. Samantala sa mga naghahanda ng kanilang pagluluto at gustong maghinto muna ng pagkain ng karne, bagay po sa inyo itong ating lulutuin ngayong umaga. Itong tinatawag na garlic bok choy. Paano itong inihahanda? Panoorin po ninyo. Good morning, Kuya. Rise and shine, mga kasambahay. Ang lulutuin natin ngayon ay originated pa from Switzerland. Wow! Ano yan, Uncle? Ito ay ang chicken cordon bleu. Di ba matrabaho yan? Malilate na tayo sa party. Iba ito kasi ito ay version ni Justin, which is madali lang kasi Justin, just in time. Anong kaibahan yan, Uncle? Kasi ang gagamitin natin ngayon ay giniling. Oh. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ingredients: 1 liter cooking oil, 1/2 kilograms ground chicken, 1/4 cup flour, 1/2 teaspoon salt, 1/4 teaspoon ground black pepper, 1/4 teaspoon ground oregano, 1 sachet seasoning mix, 10 pieces half-sliced ham, 10 pieces thick sliced cheese, 200 grams breadcrumbs, 200 grams flour, 2 pieces beaten eggs. At sa white sauce naman, 1 tablespoon butter or margarine, 1/2 tablespoon flour, 1 cup milk, half pack grated cheese, salt and ground black pepper to taste. Sa isang mixing bowl ay ilagay ang ground chicken, flour, salt, ground black pepper, ground oregano at saka seasoning mix. Paghaluin ito. Maglatag ng cling wrap, saka maglagay ng 1/4 cup of ground chicken mixture, saka i-flatten lang ito ng mabuti. Ilagay ang kalahating ham at saka isang stick ng cheese. Pagkatapos ay i-roll lang ng maayos at mahigpit hanggang sa mapang-abot yung dalawang dulo. Kapag na-wrap na ang lahat ng mixture, ay i-freeze lang ito for 20 to 30 minutes para maging firm ang shape nito. While waiting, ay pwede muna nating gawin ang white sauce. Sa isang saucepan na may mahinang apoy, ay ilagay ang butter. Hayaan lang muna hanggang na mag-melt, saka isunod ang flour. Haluin lang ng mabuti, saka ilagay ng milk, pati na rin ang grated cheese, at haluin lang ito ng mabuti hanggang sa makuha ang tamang lapot for sauce texture. Then iset aside. After 20 to 30 minutes, ay kunin na natin ang ating pinalamig na mixture. I-coat lang natin ang ating mixture sa harina, beaten eggs at saka sa breadcrumbs using wet and dry hands method. Gamitin ang left hand for dry coating or sa pag-coat ng harina at breadcrumbs. Then ang right hand for wet coating or sa pag-coat sa beaten eggs. Kapag nag-coat na tayo ng breadcrumbs, ay i-press lang ng maayos para kumapit ito sa ating mixture. After na ma-coated ang lahat ng mixture natin, ay isalang na natin sa kawali na may mainit na mantika. Tsaka lutuin natin ang mixture over medium heat. Baliktarin lang hanggang sa maluto at mag-golden brown. Sliced into pieces, lagyan ng white sauce, tsaka i-serve.
ito na yung ating chicken cordon bleu. O di ba, madali lang lutuin? Just in time. Tara, kain tayo. At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Ang sarap! Isang kasabihan po na atin pong nadidinig, yung sinasabi nila na where words fail, music speaks. Ito po ay naglalarawan noong kakayahan ng musika at ng awitin na makapagtawid ng mga mensahe sa mga tao. Pero papaano bang nagkaroon ng musika at bakit napaka-effective nito sa paghahatid din ng ibig sabihin na damdamin ng isang tao? Panoorin po ninyo sa ating Wonders of Creation. Naiisip niyo ba kung ang mundo ay walang musika? Habang naghihintay ng elevator, tumatambay sa coffee shop, nag-e-exercise, habang nanonood ng movie, nagtatrabaho, nagkukommute, lahat ng mga daily activities natin ay may kasamang musika. Ano nga ba ang meron sa simpleng tugtog at tila nahihirapan tayo kapag wala ito? Maraming research ang ginawa sa pag-aaral ng epekto ng music sa ating katawan. Kasama na rito ang epekto sa ating mood at productivity. Ayon sa mga eksperto, ang pag-aaral habang nakikinig ng music ay nakaka-stimulate sa brain upang maging active ito. Nakakatulong din ang music sa improvement ng ating memory. Gayun din, malaki ang tulong ng music sa pag-boost ng creativity. Malaki rin ang epekto ng music sa ating mood. Ayon sa research, ang pakikinig ng music ay nagtitrigger ng release of neurochemicals sa ating utak tulad ng dopamine para sa pleasure at reward, cortisol na isang stress hormone, serotonin at ibang hormones related sa immunity at oxytocin na related sa paglikha ng connection sa ibang tao. Ito ang dahilan kung bakit napapakanta ka kapag masaya ka, kapag malungkot, o kapag nai-in-love. Kasama rin ang music sa therapy ng mga pasyenteng may mental disorders at mga pasyenteng may dementia at Alzheimer's. Tunay na wonderful ang effects ng music sa ating mood at productivity. Ngunit, hindi lang yan ang powers ng music. Ginagamit ang music bilang isang paraan ng communication. Bawat letra, bawat tono ay maaaring magdala ng mensahe sa mga nakikinig. Katunayan nito ay ang isa sa mga kultura ng Pilipino, ang paghaharana. Ginagamit ang music sa pagpapakita ng nararamdaman sa inaalalayan mo nito. Maaari kang kumanta ng awit para sa iyong nanay, tatay, partner, kaibigan, at maging sa iyong bayan. Ang music bilang isang form of communication ay hindi lang nag-a-amplify sa mundo, kundi maging sa labas nito dahil ang music ay isang form of prayer. At alam niyo ba na ang kauna-unahang musician ay ang Diyos na natutunan ni Kristo ng mga anghel at tayong mga tao? Based sa human history, ang oldest instrument ay isang bowed flute na 60,000 years old. Ito ay nagpapatunay na noon pa man ay may paraan na ang mga tao upang lumikha ng music. Ngunit bago pa man ito, nakasulat na sa Bible na ang Diyos ay umaawi. Indeed, music is wonderful. Malawak ang benefits ng simpleng awit sa ating mood, productivity at maging sa ating soul. This proves that music is truly one of the wonders of creation by a truly wonderful creator. Siguro kahit na po kayo, nung bata kayo, madalas nadidinig nyo din sinasabi ng mga magulang natin at ganoon din, pinapayo ng mga doktor, kumain ka ng gulay dahil ang gulay, sabi nila, ay pampahaba ng buhay. Yun ang kasabihan nila na sinasabi ng mga doktor at maging ng ating mga magulang, kaya tayo po ay kinukumbinsi na kumain ng gulay. Pero ano ba ang meron sa gulay at bakit mahalaga na tayo ay kumain ng gulay? Panoorin po ninyo sa ating Now You Know.
May kasabihan na ang pagkain ng gulay, pampahaba ng buhay. Pero ano nga ba ang benepisyo kapag kumain ng gulay? Isa sa benepisyo ng pagkain ng gulay ay ang pagbuti ng ating panunaw. Ang mga gulay ay may mabuting source of fiber na nakatutulong na mapahusay ang pagdaan ng pagkain sa ating bituka. Ayon sa mga pag-aaral, pinapabuti ng fiber ang pag-absorb ng vitamins at minerals sa ating katawan na siyang nakapagpapalakas ng ating energy sa araw-araw. Bukod dito, nakatutulong ito para mapababa ang presyon ng dugo. Maraming green leafy vegetables tulad ng kale, spinach at chard ang mayroong potassium at nakatutulong ito upang i-filter ang sodium sa ating katawan na maaari makapagpababa ng dugo. Dagdag pa rito ay nakatutulong din ito para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang green leafy vegetables ay mayroon ding vitamin K na pumipigil sa pagkakaroon ng calcium sa ating arteries. Maaari nitong mapababa ang tsansa ng pagkakaroon ng arterial damage at iba pang komplikasyon sa kalusugan ng ating puso. Nakatutulong din ang pagkain ng gulay sa pagkontrol ng diabetes. Ang mga gulay, partikular na ang high in fiber na siyang tumutulong sa ating panunaw ay mayroong mababang glycemic index, kaya ang ating blood sugar ay hindi agad tataas pagkatapos kumain. Inirerekomenda ng American Diabetes Association ang pagkain ng at least 3 to 5 servings bawat araw ng mga non-starchy vegetables tulad ng broccoli, carrots at cauliflower. Ito ay ilan lamang sa benepisyo ng pagkain ng gulay para sa ating katawan. Pero palaging tandaan, bago kumain, dapat manalangin. Now you know! Isa po sa mahalagang magawa nating mga tao ay ang maging mapagpigil. Sa anumang bagay ay may mapapakinabang tayo kung tayo'y marunong pong magpigil. Narito po ang ilan sa mga tips para tayo ay maging mapagpigil. Panoorin ninyo sa atin pong You Can Do It. May iba't ibang paraan upang makapagpigil. Pagpipigil sa pagkain, pagpipigil sa paggastos, pagpipigil sa pagsasalita o pagpipigil sa ating mga emosyon. Mahalagang makapagpigil tayo sa mga bagay na alam nating makakasama na. Kaya ito ang ilang mga tips upang maging mas mapagpigil tayo. Pause and breathe. Bago ka mag-react sa isang sitwasyon, take a moment to pause and take a few deep breaths. Nakakatulong ito para ikaw ay kumalma. Develop patience. Ugaliing maging pasensyoso. Hindi lahat kailangan ka mag-react o sumagot. Conflict resolution. Kung mayroong problema, pag-usapan ng mahinahon. Intindihin mabuti ang opinyon o sinasabi ng isa't isa. Continuous improvement. Embrace a growth mindset and see each day as an opportunity for improvement. Tandaan na ang pagpipigil ay isang proseso na dapat nating mapagsumikapan na gawin. The key is to be aware of your actions and continuously work towards maintaining a balanced and moderate approach to life. You can do it! Atin na pong balikan sa pagkakataong ito ang ating namang mga kapatid sa dako po ng Muntinlupa, ang ating MCGI chapter dyan sa lugar para alamin natin kung sino po sa ating mga kababayan ang sama-sama nating aabutin. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. At naroon po ang ating representative muli, si Brother Dominic Avenido. Brother Dominic, magandang umaga ulit sa inyo dyan. Good morning, rise and shine. Yes po kuya, good morning po sa inyo at good morning din po sa ating mga kasambahay. Nandito po tayo ngayon sa Muntinlupa City upang magbahagi ng tulong sa ating mga senior citizens na nakatira dito sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Ngayong umaga po ay makakasama po natin ng live ang Barangay Kagawad na Sir Floyd Fagio. Magandang umaga po. Magandang umaga po.
Okay po, Sir Floyd, gaano po karami ang bilang ng mga senior citizens na Barangay Alabang? Ano po yung pangkaraniwang problema po na kinakaharap nila? At paano niyo po ito nasusolusyonan po? Gandang umaga po, Kuya, sa Kuya Brother Dominic. Base po sa datos ay nasa 7,000 po ang mga senior citizens dito sa Barangay Alabang. At alam nyo po, ikinalulugod ko pong ibalita na natutugunan po katuwang unang-una ang national government sa pagbibigay po ng social pension sa kanila. Ang atin naman pong city government kasama ang ating Mayor Rupi Biason ay nagbibigay po ng cash assistance sa mga 80 years old and pataas. Sa atin naman pong barangay kasama ang ating Kapitana Tintin Abbas Ding at ang buong council ay tuwing kaarawan po ng ating mga senior citizen, nagbibigay din po tayo ng cash gift sa kanila. Ang inyo pong abang lingkod bilang Barangay Kagawad dito sa Alabang, katuwang po ang opisina namin na PDAC Group of Companies ay pumili po ng pinakamahihirap na may edad, senior citizens dito sa Alabang, at buwan-buwan po ay binibigay po natin yung kanilang pambili ng maintenance, pambili ng gamot, at isa pa po sa totohanan, ang ating po mga senior citizen, ang talagang kinaharap na problema niyan, yung kalungkutan po ba? Kasi ang mga pamilya niyan, na may sarili-sarili ng bahay, mag-isa na sila. Kaya quarterly po, kami po ay gumagawa ng get-together. Paminsan-minsan po sa maliit na lugar dito, nagsasama-sama kami. At kung meron pong nag-i-sponsor at nagbibigay ng budget, namamasyal po kami minsan. Nagsisimba, nag-outing. At yun po ang mga biyaya ng Panginoon, ng ating gobyerno dito sa Alabang, sa ating mga senior citizens. Ayun sir, maaari nyo naman po bang i-share sa amin kung gaano kalaking tulong para sa ating mga seniors ang makatanggap po ng libreng grocery tsaka po yung nebulizer po? Iyak po minsan at nakakadurog ng puso yung pong tungkol sa nebulizer, kasi nung isa pong beses na kami po ay umiikot sa Barangay Alabang, yung pong aming tita, si Tita Luna, ay meron po siyang apo na may hika. Ang nebulizer po kasi hinihiram po yan sa samahan. Hindi naman po kada bahay meron ang pinakatakot namin, paano po kung atakihin ng gabi? Paano po kung hikain ng madaling araw at mangangatok pa? Kaya yung ibibigay po ng MCGI, Rise and Shine na nebulizer, tuwan-tuwa po yung lola nung may hika na mapagkakalooban siya ng personal na nebulizer. At alam nyo po, itong grocery, iba pa rin po talaga ang meron tayong may ilagay sa mesa. Lalo po't magpapasko, dadating po ang pamilya sa mga senior citizens, dadating po ang kanilang mahal sa buhay. Kahit papaano po, meron silang maiihain. Kaya alam nyo po, taos-pusong pasasalamat po, Kuya Daniel Rason, sa MCGI po. At alam nyo po, kayo po ay biyaya ng Panginoon sa mga tao, at naway mas pagpalain pa po ang inyong grupo para mas marami pa po silang matutulungan. Maraming salamat po. Salamat po, Sir Floyd. Kaya sa awat tulong ng Diyos, dahil sa Rise and Shine, tayo atin ang ipagkakaloob sa ating mga kababayan dito ang kanilang request na grocery. Isa rin po ating mga recipient ang mabibigyan ng nebulizer. At sa pagkakataon pong ito, narito ang mga kapatid sa Alabang, Muntinlupa City.
nandito po uli ang mga kapatid sa Alabang MCGI chapter. Ang dating daahan ng katotohanan, bansang banal ng lahi ng mga hinirang. Ang bayang sikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI. We are proud MCGI. MCGI cares, MCGI shines. To God be the glory. Giving. Maraming salamat, Back to you, Brother Kuya. Dominic Avenido, at muli po sa inyong lahat, sa atin po mga kapatid sa MCGI dyan sa Muntinlupa. Salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa na tayo po'y tulong-tulong na makaabot at makatulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, dalangin at hangad po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Salamat po at sana ituloy-tuloy tayo maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Sa pagkakataong ito, atin pong tunghayan ang kwento ng pagsisikap ng isa nating kababayan na nagsimula sa 500 pisong puhunan at 3 t-shirt. At ngayon po, meron na siyang sariling clothing line sa edad na 23 anyos. Kahit na mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Kyle Gerald Salonga, 23 years old, mula sa Bacoor City, Cavite. Ako po nung nag-aaral pa po ako, madalas po talaga ang pinagkakakitaan ko po nun, sumasali po ako ng mga laban sa mga online games. Ayun po yung pinagkakakitaan ko. Nung nagka-pandemic po, halos nagkulong na lang po ako sa kwarto kasi hindi po pwedeng lumabas doon sa amin. Then, ang pinagtunan ko po ng pansin, nagpakalulong po ako doon sa paglalaro ng online games. Pumasok po yung opportunity na makapag-business po ako. Simula po yung may kaibigan ako na nag-introduce po sa akin, at tumulong po sa akin para masimulan po yung business. Kaso nga lang po, medyo nag-aalangan po ako dahil mas maraming kilalang brands. Kumbaga, mahirap mahirap malaman kung paano yung ginagawa nila. So, habang may pandemic po, nag-aano po ako noon, nagre-research po ako kung paano nila nagagawa yon. Tapos, kumukontak po ako ng mga nagtitinda, ganun, para malaman ko po kung ano yung dapat kong gawin. Nalaman ko po kung paano yung paraan, tapos ginawa ko lang po. Kaso nga lang po, meron akong mga problema ng mga panahon na yun, tulad po ng pera pamuhunan. Hindi ko po alam kung paano ko po sisimulan. Masyado po akong nalulungkot kasi wala po talaga akong source of income noon dahil pandemic nga po. Then po, may nagpautang po muna sa akin noon ng, kaso nga lang po, nalugi ako noon. Then, meron na lang po akong 500 piso. Yun na lang po yung pinaka-pera ko nung mga panahon po na yon. Then, ibinili ko po yun ng 3 pirasong damit. Tapos, pinalagyan ko po siya ng brand ko. Siguro po, masaya na po ako noon dati pag naka-10 t-shirt po ako sa loob ng isang buwan. Then, awat tulong po. Nagulat na lang po ako nung pagka-post ko po siya sa online. Marami na po naghahanap. Tapos, diniliver ko na po yun agad. Sinisimulan ko po yung umaga ko, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi merong umorder. Sabay yung ginagawa ko po, pinapak ko muna yung damit. Tapos, after ipak nun, aabutin na po ako nun mga tanghali, abutin na po ako mga hapon. I-deliver ko po yung kung sino-sino po yung mga may order. Minsan po, aabutin ako ng madaling araw sa kakatinda. Minsan po, ang ginagawa ko po, ibinibenta ko po siya. Kapag may nakikita akong mga kaibigan ko, binibenta ko na lang po siya ng harap-harapan kung sakaling hindi po mabili sa mga online. Marami naman pong naghanap, nagustuhan po nila yung size po, maganda po yung kulay ng mga damit, nagustuhan po nila yung, kaya umorder po ulit sila ng mas marami po. Kumbaga, ginawa ko po,
pinagbayad ko po muna sila ng pan-down payment nila para po mas marami pa po akong ma-produce po sa kanila. Nung naiisip ko po, una nagpasalamat po ako nun sa Diyos kasi di ko naman po iniisip talaga na ganun lalago. Parang pakiramdam ko po nun, parang gusto ko lang may bumili. Ganun lang po yung nasa isip ko po nun. Yung pinakamatindi ko po siguro, yung 80 pieces po na pinakagamit ko po nun. Halos lahat po reject. Ngayon po, di ko po siya alam kung paano ko siya maibibenta muli. Kaya sinubukan ko po, tiniwala ako sa Diyos yun na sana mabenta. Naniwala po ako dun sa sinabi ng papa ko na may mga bagay na maganda sa paningin ng iba. May mga bagay na pangit sa paningin ng iba. Ang hanapin mo yung maganda sa paningin ng iba, yung hinahanap nila. May mga tao pa rin na nagugustuhan po kahit reject po yun lahat. Kumbaga, ginawa ko po, binenta ko na lang po siya ng mas mababang halaga. Then awat tulong po ng Diyos. Mas binili po nila yun at mas nakapag-start pa po ako ng panibago po. Si Kyle po, mabait po, mapagbigay, mapagpambang loob. Tapos, mahaba po pasensya. Ano po, kumbaga, bago niya po gawin yung bago siya magbenta ng gantong damit, iniisip niya po muna kung kikita ba talaga siya, kung mabenta po ba. Ayun po, yung nakikita ko po sa kanya. Ang matutunan mo sa kanya, yung kahit hindi ka magsabi sa kanya na hihingi ka ng tulong, kumbaga kung saan niya pong binibigay yun. Sobrang sisag po, kumbaga kahit hiyaan mo sana wala po siyang pinapalagpas na oras eh. Kumbaga meron talaga siyang oras na nakaanda doon, hindi pwedeng mabakante yun. Halimbawa, yung 5 oras na gugugulin niya sa pagdaday, ayun, gugugulin niya ron, wala siyang bagatas. Ang ipapahingi niya lang yung kain. Tapos ayun po, tas balik po siya sa sa pagdaday. Wala naman po akong pinagsisisihan na hindi ko po natapos yung pag-aaral ko po. Pero sa totoo lang naman po, gusto ko rin po talaga naman makapagtapos. Gusto ko rin naman po mag-aral. May mga kaklase pa nga po ako na nagre-resell po ng damit ko. Kumbaga sila rin po yung tumutulong sa akin. Ginagawa po nila, nagtitinda po sila ng damit ko po. Yung mga bagay na nabili ko po dun sa pamamagitan po ng business po na yun, yung mga personal kong pangangailangan, tapos nagpatayo na rin po ako ng maliit na printing shop. Kaso nga lang po, sa dami ng order, di ko na po siya naipagpatuloy. Ang ginawa ko po, nangontrata na lang po ako ng mas malalaking print shop. Then sila na po yung gumagawa para sa akin. Meron na rin po akong mga tao na gumagawa po ng produkto ko pag may mga tutulong na rin po sa akin. Then po ngayon, sa tulong po ng Diyos, umaabot na po ng 100 pieces po. Then minsan 200, minsan 300 pieces po per month. Ang gusto ko lang po sabihin doon sa mga katulad ko po na kabataan na gusto magnegosyo, una po, magtiwala po kayo sa magagawa po ng Diyos. Pangalawa po, kailangan sumampalataya kayo at gumawa kayo para sa gusto nyo. Kasi kapag hindi nyo naman po ginawa o puro lang po kayo plano, hindi po yun mangyayari. Lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa atin naman pong viewpoint, isang issue ang muli po nating itinanong sa ating mga kababayan at inalam kung ano ang kanilang masasabi tungkol dito. Ano ang kanilang ginagawa kung sila ay nakakaramdam ng takot o kaya ay minsan ay yung sobrang pag-aalala. Alamin na po natin ang kanilang mga kasagutan at ano ba ang sinasabi naman ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito kung tayo ay nakakaramdam ng pag-aalala o takot. Panoorin niyo po ang ating viewpoint.
Normal naman siguro sa buhay ng isang tao yung nakakaramdam ng takot tsaka pag-alala. Kagaya ko, estudyante ako, isa sa takot at pag-aalala ko yung grades. Tapos bilang anak o kamag-anak or kapatid, syempre isa sa pinag-aalala ko is yung pag-meet natin na expectations or yung ayaw natin silang ma-disappoint. Yun yung mga pag-aalala natin na normal naman sa isang tao. Una-una kong ginagawa, syempre panalangin. Sabi nga, malapit lang ang tuhod sa sahig. Unang-una tayong tatawag sa Panginoon nating Diyos. Tapos, tsaka natin ilagak yung mga problema natin sa Kanya. Tapos, tsaka natin gawin. Hingi tayo ng gabay sa lahat ng mga gagawin natin. Siyempre, nakakaroon ako ng takot at pag-aalala tungkol isa pa sa aking mga mahal sa buhay. Kasi lalo na ngayon na dumarating yung katakot-takot na epidemya sa atin, hindi natin malaman kung ano ang magiging solution ng ating pamahalaan sa mga nangyayari ngayon. Una-una, nagdadasal ako para sa ganun mawala yung takot ko at mangibabaw ang aking tahimik na pamumuhay at ganun din sa aking pamilya. Oo naman, bilang tao, syempre, nakakadaman tayo ng pag-aalala. Especially ako as a mother, nung before na hindi pa nakakapag-college yung mga anak ko, nandun pa ako sa stage na nasa sila high school. Nagwo-worry ako kung mapag-aaral ko ba sila ng college. Kasi ang trabaho lang naman kasi ng asawa ko is operator, tas ako wala naman ako, plain housewife lang ako. Although nagrarakit-rakit ako, yun yung parang worry ko dati na kung mapagtatapos ko yung mga anak ko ng pag-aaral. Pero awa naman ng Diyos, by the grace of the Lord, dahil nung bago mawala ang mami ko, meron namang mga naiwanan sa akin ng nanay ko. So ngayon, ayun yung nagiging parang tulong sa amin para mapag-aral ko yung anak ko. Kasi nagkaroon ako ng trangkaso mahigit 1 linggo. Tapos hindi po syempre maiwasan yung pag-aalala kasi halos araw-araw hindi nawawala yung lagnat. Tapos yung mga magulang ko po nag-aalala na din. Nag-aalala lang po na baka po mas malala yung sakit. Tapos malaking gastos sa ospital kung sakaling ma-ospital. Ayan. Ano yung ginawa mo para ma-overcome yung takot sa iso at yan lang po lagi. To that sahig, panalangin po sa Diyos. Lagi pong lumulog. Tapos ngayon naman po, awat tulong, magaling na po. Ang pinag-aalala ko minsan sa pagdaan namin, sa pagresponde, siyempre hindi mawala ng kaguluhan, may nag-aaway. Siyempre, bilang tao, nagkakaroon din talaga ako ng tako. Pinaglalaban ko lang, unang-una, nagdarasal ako sa Panginoon na sana naman matapos itong kaguluhan na ito nang walang nasasaktan. Yun lang po. Mga takot at pangamba na aking naranasan ay dahil po sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi kakasakit ang tao. Ang pangamba ko at takot, yung mga tungkol sa mga anak ko na baka sakasali na maaga tayong mapawano, alam mo naman sa mga kinakain natin. Kailangan natin, kaya nga nabubuhay at natatrabaho tayo para po sa mga anak natin. Gumanda din ang buhay balang araw. Ano ko lang, idinalangin ko sa Panginoon na bigyan pa ako ng mahaba-habang buhay para sa mga anak. Opo, katulad na sa sa school kasi working student po ako. Kaya minsan, mahirap po i-balance yung pag-aaral tsaka pag-work po. Kasi minsan, nagkakasabay po sila. Kaya nag-worry po ako sa mga submission, ganon. Hindi ko na lang po masyadong pinipressure yung sarili ko kasi parang lalo lang po akong ma-stress nun. Nagagawa na lang po ako ng parang binabalance ko na lang po yung time ko para magawa po yun po. Wala naman ako nararamdaman na takot kasi naandyan yung itas eh. Yung pag-aalala ko naman,
Ang pag-aalala ko lang talaga sa sakit lang. Yun lang. Vertigo. 8 baliktad na ako sa motor. Kasi naglalakayan daw yung mga apo ko. Kaya mo yan pa. Bamon lang. Sabi ko sa kanila, kakayanin ko man. Kaya lang, huwag kayo magsawa sa ospital. Ayan, yun lang inaano ko kasi puro gastos na rin sila sa akin. Hirap na rin yun. May mga asawa na rin sila. Kaya ako solo sa buhay na lang. Pwede naman akong matulog, pwedeng magising, pwedeng hindi. Iyan lang ang pangarap ko sa buhay ko. Kasi sa akin naman wala nang problema, handa na lahat. Hindi naman ako hindi naman ako nagsasabing handa lahat. Inanda ko na para wala silang problema. Para sa akin. Pagdating ng oras, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng itaas. Siya lang nakakalam. Ayun lang ang akin. Ito pong pumasok po ako dito sa trabaho ko kasi po ito ay pinasukan ko lang sa online. Kasi taga Batangas po ako, wala naman po akong alam dito sa Laguna. Pumasok po ako dito kahit wala po akong alam. Hindi ko po alam yung pupuntahan ko kung ayos po ba. Pinasukan ko pa rin po. Para po sa pamilya ko kasi may 2 na po akong anak. Para maibuhay po sa pamilya ko. Ito, nakisama lang ako ng ayos sa amo ko, sa mga tao dito. Na parang, katulad ngayon, parang okay na. Parang taga dito talaga ako. Pakikisama lang talaga. Takot. Ito ay isa sa mga emosyon ng tao na nakakaapekto sa kalusugan. Isang paraan na makatutulong na maibsan ang takot ay ang pagkausap sa kaibigan o pamilya tungkol sa kinatatakutan. Bukod dito, makatutulong din ang pag-eehersisyo, ang pag-iwas sa pag-inom ng kape at alcoholic drinks, at ang paghinga ng marahan at malalim para ma-relax ang pakiramdam. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba ang dapat gawin kung nakakaramdam ng takot o pag-aalala? Basahin natin ang 4:6 ng Pilipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kahit anong bagay, dapat huwag kang mabalisa. Napakalawak nun, kapatid. Kakainin, daramitin, iinumin, tatahanan, gagastusin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Mga bagay sa palibot-libot ng buhay natin. Mga kung ano-anong mga aksidente, mga sakit, mga kung ano-anong bagay na ikinababalisa ng tao. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, kalakip ang pagpapasalamat sa Diyos, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Wala tayong maia-approach na iba, kundi ang Diyos. Huwag kay Maria, huwag kay Pedro, huwag kung kani-kanino. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, the peace of God, that passeth all understanding. The peace of God that transcends all understanding. Yung kapayapaan ng Diyos na mahigit kaysa lahat ng understanding ng tao, ng doktor, ng psychologist, ng psychiatrist, ng mga espesyalista, mahigit ang naaabot ng kapayapaan ng Diyos. The peace of God that will conquer all understanding.
shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng lahat ng pag-iisip, kahit kanino pang pag-iisip, pagsamasamahin mo, walang kwenta. Yung kapayapaan ng Diyos na yon ang mag-iingat sa inyong puso at inyong pag-iisip kay Kristo. At pagka na kay Kristo ka, kapatid, wala ka ng worries, anxieties, mga alalahanin. Kasi nagtitiwala ka na kung ikaw ay gusto pa niyang mabuhay, mabubuhay ka. Kung ayaw naman niya, kinukuha niya na ang buhay mo, wala ka namang magagawa. Doon ka lang magtiwala. At makita mo, dadagdag pa ng Diyos sa iyo yung mga pangangailangan mo sa buhay. At hindi ka na dapat mabalisa. Sa patuloy naman po nating layunin na makahikayat sa ating mga kapwa-tao na patuloy tayong gumawa ng mabuti sa kapwa, magpakita ng pag-ibig, paglingap, muli po ay nagsagawa tayo ng isang social experiment para tayo po mismo sa ating mga sarili ang makakita at higit na maunawaan sa pamamagitan ng damdamin na atin pong mararamdaman sa mga pagkakataong may mga nangangailangan at tayo naman po ay hindi nagkakait ng ating magagawa. Kagaya nga po ng prinsipyong sinasabi ng banal na kasulatan sa 3:27 ng Kawikaan na huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Panoorin po ninyo. Dumadaan naman pero pinapabayaan lang siya. Salamat po. Mas mainam po kasi na tulungan na lang natin yung tao. Kahit nagmamadali tayo or kahit hindi tayo nagmamadali, kung alam natin na nahihirapan yung tao, mas mainam po na tulungan natin. Kahit pa paano is gagaan yung pakiramdam niya. Ma'am, pwede pa tulong, pabukas lang po. Pabukas lang po, mahirapan po ako. Nauha po ako. Kasi yung pagtutulong kasi natin, sir, is kahit wala tayong pera or kahit meron tayong pera is ma-appreciate kasi nila yung mga bagay, sir, na mas malaking tulong sa kanila kahit walang pera o ano man, sir. Sa mga generation natin ngayon, minsan ka na makakita ng tao talagang tutulungan ka kahit wala kang pera. I-encourage natin yung mga kabataan na hindi natin piliin kung mahirap pa siya or mayaman, kung ano yung itsura niya, yung physical niya. Ang importante po is matulungan natin yung tao kahit walang ibigay sa atin. Nagduduha ko tabang pero nakonsensya ko so nibalik ko, itabangan ako siya. So ano man ako, likot mo na? Likot? Kung ikaw if ever nakasitwasyon nga to, di ba makuan ka, mag-uul ka, saan ni mo paghikot sa listo ni mo? Why not mo help, di ba ka? Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Ma'am, pasensya na po kayo, mama. Ikot ako, pikas ka lang. Sige raya ka, nagdisod-dudod kaya. Salamat po, ma'am. Uy, putonin mo, matabang. Gaan sa pakiramdam, sir. Kanang gamay lang siya nga help nimo pero sa iya big impact nito sa iya. And then kana ganing makatabang ka, madala nimo siya forever. Okay. Salamat po. As long as kaya nimo mutabang, sir, sa isip, sa gawa o sa imong heart ba, mutabang gid ka. Salamat po, ma'am. Di man ko ingon nga nay kaya, pero kung busilak ng imong heart, willing ka mutabang, dili po siya mag-matter sa kwarta, mag-matter na siya kung ikaw mismo porsigido ka mutabangan ng tao. Mainom ka, sir? Mainom.
pasensya na po kayo, ma'am. Okay. Nabala po kayo, Wala, ma'am. sir. Okay na, sir. Salamat po. Pasensya na po. Talaga po. Wala, sir. Nababala po kayo. Wala na, sir. Sir, salamat po, sir. Salamat, Ano pa ka, sir? Tama na po. Okay na? Okay na po, salamat. Ang pagtulong ay part na din siya ng aspeto ng buhay natin dahil kahit anong mangyari, tayo din naman yung magtutulungan. God created people to help each other, not to abandon everyone. Wag lang silang magdadalawang isip na tumulong kahit may nakita silang di nila kakilala. Kasi paano pag nandyan sila sa sitwasyon, sir? So, walang tutulong sa kanila. So, magaling tumulong sa iba din. Dito na lang siguro po ako, ma'am. Baka dito na lang po ako. Okay na po. Okay na po? Okay na po. Salamat po. Salamat sa Diyos. Hindi ka naiinom? Pauwi na po ako. Okay. Salamat po. Salamat sa Diyos po. Sige po. Pasensya na po. Okay lang, sir. God bless po. Salamat po. Salamat sa Diyos. Always pray to God na for you to have a sincere na heart din, it takes time din naman. Di naman siya agad-agad na nagiging ganun ka as a person. You eventually nagiging better person ka naman in the future. Ganun. Kung hindi ko naman talaga ugali na matulungin, pero nung nagkaroon ako ng Diyos sa aking buhay, ina-adapt ko talaga. No? Pakiayos lang po sa po. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Brad. Kasi kanina pala ako na... Asa, diretso na to dire? Kahit na, basta lang, matali lang, kahit ganyan na lang, Brad. Hindi ko po maapakan. Kahit yung awa nga, Diyos yung nagbigay sa atin, hindi naman kusa natin yung ginagawa. Yung awa, galing yan sa Diyos. Salamat, Brad. I-apply talaga. I-apply sa mga tao na nangangailangan. Siyempre, kung pwede lang, kung meron lang talaga, kung meron kang pwedeng maitulong, pero kung wala, no, enough na yung prayer para sa kanya. Prayer po talaga pinaka-importante. Kung di mo siya kaya tulungan sa anumang paraan, prayer. Kung gusto mong tumulong, pwede namang tumulong. Pero kung tutulong ka na may pagdududa sa iyong puso, wag na lang. Pero kung gusto mong tumulong, tumulong ka ng kusa talaga na walang pagdududa sa iyong puso. Kasi ang konsensya ay galing sa Diyos. Dapat talaga i-follow mo yun. Kasi yung konsensya galing yan sa Diyos. Walang duda pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi naman yun ako talaga yung nakakita sa sitwasyon. Ang Diyos yung nakakita, itinuro niya lang sa akin at ginawa ko lang naman kung ano ang sinabi niya. Muli po ang ating paanyaya sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral naman ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ang MCGI po ay magpapatuloy ng ating pong mga indoctrination sessions. Day 11 na po tayo ngayong araw po na ito. Alas 7 ng gabi at yan po ay Philippine Standard Time. Sana po ay makapagpatuloy tayo matapos natin na timbang-timbangin yung mga aral na sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kung paano ba tayo dapat na mag-ugali, ano ba ang dapat natin pong maintindihan na obligasyon natin bilang isang tao na nabubuhay ayon sa mga katwiran at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po ang aming paanyaya mamayang gabi po, 7 p.m. Philippine Standard Time. At ang Rise and Shine segment ay inyo pong napapanood dito po sa programang Good Morning Kuya every Monday, 6 in the morning. Tayo po ay magsalo-salo. Kasama niyo po kami dito po sa ating pong segment na ito ng ating Good Morning Kuya program. Ang ating patuloy naman na public service sa ating pong serbisyong bayanihan
loloobin po ng Panginoon sa mga darating na pagkakataon. Ito ay higit pa natin pong palalawakin. Ang atin pong serbisyong bayanihan ay Monday to Friday. Yan po ay program natin dito sa UNTV. At yan po ay alas 4 ng hapon. At sa iba-ibang pong mga platforms na ating ginagamit, mapapanood nyo din po ang ating serbisyong bayanihan. Sa mga nangangailangan po ng wheelchair, ng nebulizer, yun pong mga tungkod o yung mga walker, ay kung maaari po kayo makipag-ugnayan sa amin, yung talagang wala pong mapagkukuhanan, yung mga talagang walang anuman na nangangailangan po nito, ay amin po namang maipagsilbi sa inyo. Kailangan lang namin ma-verify. Padala nyo po ang inyong mensahe sa atin pong mga social media pages at ganoon din sa atin pong program. Maaari po nating maipadala na mismo right at your doorstep ang mga bagay po na yan. Bilang bahagi po ng ating programa na MCGI Cares, atin po namang maipaglingkod rin po yan sa inyo. Doon sa mga kapwa-tao po natin na nangangailangan, ay maliit na paraan po ay makatulong naman kami maibsan ang inyo pong mga pinagdaraanan sa buhay. At ipadala lamang po ang mensahe sa atin pong programa. Again, ang atin namang MCGI Clinic, every Friday po yan sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Registration time 5 in the morning to 9 in the morning. Yan po ang bahagi ng atin po namang program na Good Morning Kuya. Ang MCGI Clinic segment po natin para magsilbi sa ating mga kapwa-tao regardless kung ano po ang inyong religious affiliation, political affiliation, at iyan po ay nakabukas naman. Libre lang po yan para sa ating mga kapwa-tao. At kami po ay nagbibigay na din ng mga libreng gamot kung meron po mga available para doon sa mga naidudulog po ninyong karamdaman sa ating mga manggagamot. Diyan po sa ating transient home yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue sa Marikina City. Umaasa po kami sa isang maliit na paraan ay makapagsilbi po sa inyo at patuloy namang sa tulong at awa ng Panginoon ay maging maliit na kasangkapan ng kanyang kabutihan ay makarating sa inyong lahat. Sa atin po mga kapatid sa MCGI o ang members ng Church of God International sa iba't ibang panig ng daigdig, keep on shining and keep on caring. At mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, iwan po namin sa inyo ang isang awitin na nagtuturo sa atin ng mabuting pagtitiis alang-alang sa pangako ng Diyos sa atin. Sa rendition po ng awiting Pag-asa ng Puso, narito si Brother Archie Rain Angana para sa atin pong On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Keep on shining and keep on caring. To God be the glory. Good morning. Sa'yo nadarama ang tunay na ligaya kahit nasasaktan. Pagkatao'y sugatan, ikaw ang palaging laman nitong isipan. Sa bawat sandali, di ko malilimutan. Buhay di mapigil, ang diwa'y nalulumbay. Tanging pag-ibig mo ang siyang kaligayahan, hindi magbabago. Sumpang binitiwan, ipaglalaban ko hanggang kamatayan. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa piling mo'y hindi
ang ating pagkikita, matamis sumimlay habang ika'y hinihintay. Pag-ibig mong tunay, wala nang papantay. Ngunit kung mabuhay ang aking kapalaran, dasal ko sana ay lagi akong sama, dahil ikaw lamang tanging inaasahan, sa aking uunawa, sa tuwin ay kagabay. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo, hanggang langit ikaw ang aking kasuyo. Hirap na